Good evening. Mamaya, good morning na naman mga kakabsat. Again, shoutout po sa mga kasama natin dito. Siyempre si Charger, si Ernesto Giesta. Shoutout. Good evening sa iyo, kabsat. Kamusta ka na? It's been a long time. Si Elsie Mix, si Rhino Conese, Annalyn Ando, si Jem Baracao, at saka kay End Time. At syempre sa lahat po, no? Parang wala pa si Sir Leonardo Ansag, no? Namimiss ko si Sir Leonardo Ansag. Nandiyan, baka naman nakikinig lang si Sir Leonardo, no? Usually, hindi nawawala si Sir Leonardo, no? Yung classmate nyo, naku pa, complete attendance na ba lahat? Ay, Diyos ko Lord, naku pa. Eto, Mabsat, nandito tayo kay Attorney Enzo Recto, Mabsat. At ito, naku, pakinggan natin to. Naku pa, sigurado, mabwisit na naman sila dito. Tulad ng sinabi nito, Mabsat, no? Hindi na biro ang standby. Kasi siguradong meron ng arresting team. Naku po, sigurado na pala, no, Mabsat, no? Si Boying talaga, kahit tinan nyo, takot na takot yung kwan. Uy, speaking of Bato, Mabsat, ha? 3 months nang nagtatago si Bato, Mabsat. Putra guys, 300,000 times 3. Almost $1 million na ang sinasahod niya, pero nagtatago pa din. Putra guys. At saka meron pang isa, guys. May isa pang good news. Si Atong Ang. From 10 million, ginawa na nilang 20 million, mga kakabsat. Oh, hanapin na natin End Time, Annalyn, Nets 845, St. Benedict, Charger, hanapin na natin. Biro nyo, 20 million ang kwan. O baka sabihin nyo, fake news. Nakapaw. Pakita natin. Meron yun eh. O, pakita natin. Atak ng kamote. Diyos ko po, Rudy. Teka lang. O, wait lang, Mabsat. Naging 20 million na. Anak ng kamote. Yan o. Atong Ang, mga kabsat. O. Itinaas na namin ang pabuya para kay Atong Ang na 20 million. Walang chippy piatos dito, Totoong tao ang babayaran dito kung makita namin. Nakapaw! Oh, this is your chance, mga kabsat. Ito na yung pagkakataon natin. 20 million yan. Mas mataas pa kay Kibuloy. Si Kibuloy hanggang 10 million lang. Pero si Atong Ang grabe. 20M. Tangka pa, Rhino Conese. Diba? Jackpot. Ay naku po, Diyos ko po, Rudy. Ernesto, good evening po sa lahat. Sa mga kabsat natin, no? Sa mga bagong pasok. Again, shoutout po sa inyo. Saka mga katropa natin dyan. No? Magandang Elvira G. Huwag ka na mag-work. Nakakasira ka sa pagwa-white. Bakit naman, Elvira G? Huwag ka na daw mag-whitey. Nakakasira sa trabaho at saka sa pagwa-whitey. Mamili ka na. Tragis. Siya. Naka po, pakinggan na natin to, Mabsat. Naka po. Ay, mali. Nasa Facebook tayo. Balik tayo kay Attorney Enzo. Sorry. Balik ka na sa Attorney Enzo. Okay, pasikan na natin to. Ito talaga si Ombudsman. Grabe na naman manakot eh. Baka mamaya nasabi mong naka-rating. Wala nang maraming paligoy-ligoy pa. Diretso sa punto. Pero yung arresting team na yan, meaning aarestuhin na talaga, nakahanda na. So meaning may warrant of arrest na talaga. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Diyos ko po, Rudy. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Ayan na. Sir, are you concerned kasi may napapabalikan sa leadership? So baka pag may bago sa leadership, bago yung international, tuloy na tuloy ko. Are you concerned na makapabalikan? Actually, ang politika niyan, wala sa amin yan, sa kanila ang politika niyan. Basta sa amin, kung meron kami makukuha ng impormasyon sa Blue Ribbon, di mabuti, kasi nga, makakatulong sa trabaho. Yung trabaho namin naman, basta lang ito sa Senate. Magkataon lang, na maganda yung mga sinimulan ng Blue Ribbon Committee under the leadership of Senator Piñasa. Sabi ni Ombudsman Boying Rimulya, hindi biro yung sinabi niya na may ready ng arresting team. Naka-standby na yung arresting team, sabi niya. Diyos ko Lord. May pagkabiro yon, pero ano rin yon, totoo rin yon, sabi niya. Sa iba, pwedeng biro yon, sabi niya. At totoo naman, medyo may pabiro yung pagkakasabi niya. Pero sabi ni Ombudsman Boying Rimulya, totoo yun. Mayroon talaga raw naka-standby na team sila sa Ombudsman. Sir, in your program last Saturday, nag-biro po ata kayo kay Senator Soto na siya nakapagpapalala sa akin.
mayroon mga nag-aantay daw kung mag-aresto. Ano pong ibig niyo sabihin doon? Biro lang po ba talaga ito? Ano yan, running, parang joke yan, pero hindi talaga siya joke. Siyempre, kung may warrant of arrest, a-arrestuhin. Agoy! Kaya meron kami arresting teams. Totoo naman yan. Sir, naka-arresting team Agoy! Aspak! Sa mga dapat arrestin. sa Pilipinas po na mga kaso. Sa mga dapat arrestin. Kasi sa legal system natin. Within a legal system. Within our judicial system. Oh, yun! Oh, okay na. Okay na. Mayroon silang naka-standby na arresting team. Pagka lumabas na ang arrest warrant ng ICC Boom! kay Bato de la Rosa, may Agoy. naka-standby silang arresting team na makiki-coordinate sa Sinabi nga ni Ombudsman Attorney, meron na yung kay Bato, di ba? Meron na. Hindi nga lang official yung hawak ni Boying. Pero meron ng kopya. At matagal niya nang sinabi yun. Kaya nga 3 buwan nang di nagpapakita si Bato eh. Tragis, Diyos ko po, Rudy. mga law enforcement agencies. Kapag lumabas ang arrest warrant ng mga sa flood control, yung mga senador na involved sa anomalya sa flood control, mayroong naka-standby na arresting team. Libre Kaya hindi October, totoo, shout hindi out, biro shout lang 'yun. Pero yung pagkakasabi niya, yung dating ay parang biro, ang tinutukoy kasi diyan ni Ombudsman Boying Rimulya sa hindi nakakasubaybay nito, ay di ba nagkaroon ng sa Senado na naudlot yung kudeta, hindi natanggal si Soto. Tapos may programa sa DCRH si Marcoleta, ay si Ombudsman Boying Rimulya. Tinanong siya, ano bang masasabi mo doon sa nabigong coup sa Senado na tatanggalin na sana si Senate President Soto? Sabi ni Ombudsman Boying Rimulya, At saka batiin din natin, nakikinig kayo, Tito Sen, na nakikinig sa Tito atin. Sen! At saka Tito si Sen! Kenby, monitor sa Tito Sen, good morning. Mukhang pinakiliti ka this week, ah. Mukhang kiniliti ka ng mga kasama mo, ah. Tulungan mo kami, Tito Sen. Mukhang pinaramdam ng mga kasama Tito Sen. Parang nakakalimutan mo kami. Nagdaan yung Pasko. Nagdaan ng bagong Kaya taon. magalala yung arresting team naka-standby lang. Ito na, patay. Ito, mga nakikinig Tito natin. Sen. Bawas isa sa problema mo din yan, Tito Sen. Oo. Bawas ng isa sa problema mo. Pero ano naman, masaya tayo, natutuwa tayo at kahit paano, may ano naman, nareglo naman kung ano man yung sinasabi lang usot sa Senado. At, Basta ito lang, Tito Sen. Oo. Medyo naglalambing lang ng konti yung grupo mo. Nagpaparamdam. kasi mayroon nang naka-standby na arresting teams diyan. Yung mga senador na may mga anomalya diyan sa flood control at saka may mga warrant of arrest diyan, may naka-standby ng arresting teams diyan. O di syempre pag na-aresto na yung mga yan, na-aresto na sila yung mga senador na may mga anomalya sa flood control, alam naman natin kung sinong tinutukoy diyan, sila Villanueva yan, ay mababawasan na ang mga senador. Kaya safe na si Senate President Soto. Kaya kumbaga ganun yung pagkakasabi ni Ombudsman Boying. Huwag kang mag-alala. Safe ka na diyan, Senate President Soto. May naka-standby diyan na arresting teams. Kapag mayroong aarestuhin diyan, aarestuhin na yung mga senador na yan. O di syempre mababawasan nga naman. Imagine conducting every part of your research only on one platform. Imagine, nako po, meron na yung arresting team in Makwan. Nako, handa na para arestuhin yung sino? Diyos ko po, Rudy. Sa iba, parang pabiro yung dating. Pero sabi ni Ombudsman Boying, hindi, totoo yun. Mayroon talagang arresting teams na naka-standby. Mayroon talaga. At kapag lumabas talaga yung mga arrest warrants, ICC man yan, o Korte, o Sandigan Bayan, mayroon silang team sa Ombudsman na mag-a-assist ng pag-implement ng mga arrest warrants na yan. Yun, Kaya lalo naman, ito namang si Ombudsman Boying, lalo niya namang tinatakot yung mga senador niyan. Lalo niya namang tinatakot yan sila Bato de la Rosa. Takot nga si Bato de la Rosa, di lalong matatakot pa yan. Ay, nung pa namang kasagsagan ng kudeta, mayroong nagsasabi, si Attorney Jess Palse, sabi niya, ang tunog niya, ang monitor niya, nasa gilid-gilid lang si Bato de la Rosa nung kasagsagan ng kudeta sa Senado. Naghihintay lang si Bato na may nakuha ng bilang. Pag 12 na, siya yung pang 13, lalabas na siya. Kasi kailangan siya para makabuo ng 13. Ay kaya lang, hindi daw nakabuo ng 13 eh. Wala, hindi nakakuha ng 13. Hindi nakakuha ng 12. Bakit siya lalabas? Mayroong mga, pero ang sabi ni Attorney Jess Palses, nakaantabay lang si Bato. Pero may nagsasabi rin, nakaantabay rin yung aaresto kay Bato. Yun lang. Dito sa sinabang ito ni Ombudsman Boying, mensahe ito kay Kaya pala, attorney, di ba inaasahan nila na sa parking area si Bato, siguro natunugan nandun yung mga aaresto sa kanya mga ICC. Hindi na siya lumabas. Tunog-tunugan din Nako po, kaya pala hindi natin nakita si Bato. So, sinasabi nila,
chismis na mga DDS. Naku, nandyan si Bato. Nandyan sa parking area. Kaso nga lang, baka pag lumabas yan, nandyan din yung arresting team ng ICC po. Tragis, Diyos ko po, Rudy. Bato de la Rosa, pagka wag kang magpapakita kasi baka biglang ilabas ang arrest warrant mo. Sa tingin natin, lalo nitong magpapasiguro si Bato. Lalong magpapasiguro nito si Bato de la Rosa. Anyway, mga kabunyog, mga kababayan, yan yung context ng sinasabi ni Ombudsman Boying na hindi biro yung sinabi niya. May pagkabiro yung tono, pero may totoo yun. May arresting teams ang ombudsman at naghihintay lang ng tamang panahon. Bunyog! Yo! Halikan! O, diba? Nako po, Diyos ko po, Rudy. Nako. Iba talaga itong si Boying, mga kapsat. Kaya tuloy. Nako po, kinakabahan na naman sila dyan. Diba? May sabi, may nakita silang ganito ang lumabas sa hearing ng Blue Ribbon. Kahit kung tanggalin man ninyo yung mga, or binago nyo man yung plano nyo na draft dyan Nako po, Diyos ko po, Rudy. Mukhang magkakatotoo mga kapsat. Nako po. Pero anyway, abang-abang tayo mabsat sa mga next update yan. Alright. Again, shoutout sa mga bagong pasok. Nandiyan si Yuki Sawaki, si Libra Octobre. Shoutout, October. Ryan Conese, Joel, CQ Serafors, Annalyn, Ando, End Time Makwan, Charger. Sino pa ba? At sa lahat ng Serafors family, nagsidatingan na. At kay VMP Pretty Page, shoutout. Sino pa? Yung mga bagong pasok, shout out. Guys, nakalimutan nyo yata mag-like Ilan na like natin kanina? 24 lang. Naging 41. Ay, grabe. Ang tipid naman. 41 likers pa lang tayo, mabsat. Kalahati ng 80. Anak naman ng kamuti, mabsat. Magagalit si Marcoleta niyan. Take it out of context ang labas niyan. Tragis. Siya, next topic tayo. Nakapa, Diyos ko po, Rudy. My goodness. Countdown ulit tayo. Here we go.